Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing, iniibig ko ang Diyos at napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yaong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Ito ang utos na ibinibigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus, ang Mesiyas, at sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May dalawang palatandaan na iniibig natin ang Diyos. Iniibig natin ang Diyos kung iniibig natin ang mga anak niya, na walang iba kundi ang ating mga kapatid, ang ating kapwa-tao. Hindi mapaghihiwalay ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kaya nagsisinungaling ang nagsasabi na iniibig nila ang Diyos pero napupuot naman sila sa kanilang kapwa. Kaya paano masasabi iniibig ang Diyos at sumusuporta naman sa mga programa na nakakasama sa kanilang kapwa? Tulad ng paniniwala sa abortion o sumusuporta sa gumagawa ng genocide tulad ng ginagawa ng Israel sa mga Palestinian sa Gaza. Paano natin masasabi na iniibig natin ang Diyos pero corrupt naman, ninanakawan ang mga mahirap sa pamagitan ng kanilang korupsyon? Pangalawang palatandaan na iniibig natin ang Diyos ay sumusunod tayo sa kanyang utos. Kasi sinabi ni San Juan na ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad sa kanyang mga utos. At hindi naman mahirap na sumunod sa mga utos ng Diyos kasi ibinigay niya sa atin ang kakayahang malaman ang kanyang kalooban at binigyan pa tayo ng lakas na gawin ito. Kaya binigay niya sa atin ang kanyang espiritu na walang iba kundi ang kanyang lakas at kakayahan. Masasabi natin na ang pag-ibig sa Diyos ay hindi isang feeling o damdamin lamang. Ito ay concrete. Ang pagtulong sa kapwa ay concrete. Hindi mo masasabing mahal mo ang kapwa kung hindi mo siya natutulungan sa kanyang pangangailangan. Concrete din ang pag-ibig sa Diyos kasi ang mga batas ng Diyos ay concrete din. Ito'y nakasulat sa banal na kasulatan. Ito'y itinuturo ng simbahan. Malalaman mo kung sinusunod mo ito o hindi. O Panginoong Diyos, salamat at sinabi mo na sa amin kung ano ang dapat naming gawin upang mahalin ka.
Hindi na namin ito kailangang hulaan pa. Bigyan mo lang kami ng katatagang loob na gawin ang mga ito, ang pagmamahal at pagtulong sa kapwa, at ang pagsunod sa iyong mga batas. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.